Kahapon po ay nakapag-file na ng 15 mga petitions sa Supreme Court questioning the cybercrime law. Sa ulit tanda ko, at medyo pinabilis na rin tayo, mukhang ito na yung batas na may pinakamaraming nag-question sa Korte Suprema. Wala akong natatandaan na iba pang batas na umani ng 15 petition sa Korte Suprema na kung may question ng constitutionality at legality ng batas. So, sana ay makarating ito, no? At sana ay consider talaga ito ng Korte Suprema because obviously, talagang may problema yung batas. At the least that we are asking the Supreme Court ay mag-issue ito ng temporary restraining order hanggang hindi na-resolve itong mga petitions, itong mga issues na ni-raise sa Korte Suprema. Idadagdag ko na lang doon sa marami ng nasabi tungkol sa cybercrime law. Gusto ko lang i-point out that this covers not only the internet and not only our desktop, laptop, or tablet computers. The law actually covers even our mobile phones. Kung titingnan natin doon sa definition of terms, ang definition ng computer and computer systems includes specifically mobile phones and similar technologies. And then yung communications, yung information na pwedeng i-monitor, includes voice data, and similar information. Kung titingnan natin doon sa real-time collection of traffic data, it does not specify internet traffic data. No? Ang nakalagay dito, real-time associated with specified communications transmitted by means of a computer system. And their definition of a computer system includes a mobile phone. Kaya nga ang sinasabi namin na pati yung mga text messages at pati yung mga calls ay masasaklaw nitong cybercrime law na ito. So your text, your calls, technically can now be subject to online libel, can be subject to whatever provisions there is under the cybercrime law. Kaya sinasabi nga natin na nagkamali ang Kongreso dito. And ang papel ng Korte Suprema ay itama yung pagkakamali na nagawa ng Kongreso, specifically ng Senado at ng Bicameral Conference Committee. So again, we are appealing to the Supreme Court to please listen to the voice of the people. Gawan nila ng aksyon para mapigilan ang pagkasira at paglabag sa karapatan na inudulot nitong cybercrime law.